Hello everyone, good morning. Welcome to my channel and welcome again for another day on becoming a full-time trader. So today is March 20, if I'm not mistaken, kasi alam nyo na lagi akong nakakalimot ng petsa. So ngayon guys, alam nyo na, mag-prepare na tayo. So nandito ako ngayon sa laundry room. Dito na ako nag-open ng ano ko kasi nga may tulog pa sa kwarto yung kasama ko. So hindi na ako nakita nyo naman sa mga previous video ko na hindi ko na sinasama yung routine ko pagkagising. Minsan lang, but I'm not talking na kasi nga alam niyo na may mga tulog. So dito na ako ngayon nag-aayos sa room. And maglalaba tayo. That's why sinama ko kayo dito. So wait lang guys. Diyan lang muna kayo. Ayusin ko kalat mamaya. Hindi pa ayos. So ayun guys. Sira yung ating ano, kaya dapat hawakan. Kita nyo naman. So magpapaikot ako habang so ngayon guys, hahayaan ko lang siya. Okay, hahayaan ko lang siya until mamaya babalik ako para alam mo na tapusin siya. So hanggat hindi ako tapos dun sa trabaho ko sa kanila, hindi ko siya matatapos. So punta na tayo sa car, magpapainit ng sasakyan. Yan na ang ating routine. At may isichika ko yun. May isichika ko yun sa inyo. Okay. So we will do some topic sa ating everyday. So let's go sa car. So yun guys, magwalk-walk na tayo. Masarap pa yung panahon, masarap pa yung ano niya, yung weather kasi medyo malamig pa, may kasamang lamig. Tingnan nyo guys. Ayan siya. And ito yung kahapon kasi may okasyon kahapon. Yung car ko na isa nandun, so kukunin lang natin yun. And soon to be guys, dyan na yung kwarto ko. Okay. So ayan guys, nandito na tayo sa sakyan. Papatrasin ko lang siya kasi nandun yung bahay siyempre. And then magwi-wait na tayo sa sakyan. So while nagwi-wait tayo sa sakyan, kumakain nga pala ako ng ng cloves. Kasi guys, mataas yung uric ko. Napanood ko sa TikTok na pwede ito pang pang gamot sa uric. So nagbabad ako kagabi ng 5 pieces sa isang mga 500 ml na tubig. So pagkakain ko ng garlic, siya yung ininom ko na tubig. So marami akong tinatry guys na kasi meron na akong mga nararamdaman sa katawan, like yung lumbar pain ko, constipation, tsaka yung uric sa bones ko. So ayun guys, may kikwento ko sa inyo guys. Diba I'm asking sa room sa matanda
Kasi nga iba yung trabaho ko dito na ano. And kagabi pinasok na ako sa kwarto. And she's saying na mag-wait lang ko. Kasi nga daw tawag dito, bibigyan niya na ako ng room. Kasi may room dito na isa guys. Hindi naman ginagamit. So ayun na, kapart na tayo. Patayin natin yung aircon. So dyan lang muna kayo guys para mayroon naman kayong place. So ayun, maghintay tayo 8:30 na. And yun nga guys, na magsisige tayo. Yun nga yung ano, sinabi niya sa akin kagabi. So working for me is ano, it's a way of working for your working for another goals or dreams na to. Like habang na mayroon kang trabaho, you can learn something, okay, test something na pwede mong maging isang way to get out of that job. So ako guys, alam nyo naman kung bakit ko ginagawa to. I'm making this journey, documenting my journey on Forex. Kasi nga malaki yung potential ng Forex industry or Forex career. Kasi matagal na siya eh. Kumbaga nandito yung isang amo na maghihintay pa ako. Wait lang guys, kasi baka mamaya So, good morning. Okay. Tayo. So guys, sino na daw maghahatid sa mga bata. Taib. Shikran. Sino daw yung maghahatid tsaka susundo siyempre ako. So sino daw yung maghahatid. So ayun guys, since siya maghahatid, pabalik tayo sa kwarto ay sa magbabalik tayo dun sa plansyahan. Magkikwentuhan tayo. Wait lang guys. So ayun guys, nandito nga tayo ngayon sa bodega. Okay, nakikita niyo yung background ko. Ito yung stock room ng mga gamit sa bahay. And meron nga ditong sibuyas tsaka kasi pag marami dito yung stock. So by the way, magkikwentuhan tayo habang naghihintay dun sa tawag dito sa mga magpapahatid. Kasi sinabihan ako nung hinatid ko na una ay na class na mga bata, siya na daw maghahatid kasi alam niya late na eh. Siguro baka mamaya pang alas 9 magsisilabasan. So ayun guys, yung matanda kagabi, as I continue na, sabi niya sa akin, tiyaga lang muna ako dun sa kwarto daw kasi nga maghahanap pa sila ng isa. And then yun na yung niya na ibibigay niya sa akin yung kwarto dun na isa. So magtsatsaga tayo kasi may isang taon pa naman ako guys. So by the way, kahapon, nakita nyo naman yung trade ko kahapon. Nag-check ako ngayong umaga, but I don't, nag-check lang ako sa TradingView. And hindi ko nabuksan yung white paper niya or paper trading. So hindi ko nakita kung ano nangyari. But kagabi, ang SL natin is yung gold. Yung dalawang entry sa gold na SL. So it's worth, I think, 1,000, may get 1,000 or 2,000. So ang balance natin nasa
26 or 27. And you know guys, I know that I have a lot to experience or adjust or adapt. Marami pa akong yayakaping changes to this kind of journey. That's why for how many years since 2018 na encounter ko ang forex trading, it doesn't give me feeling to give up. I may burn out, yes, ma-stress ako, asking myself na why I cannot be so consistent and disciplined. But the courage itself na gawin, nandun talaga guys. Kasi pinag-iisipan ko or talagang iniisip ko yung possibilities or other way na pwedeng ma-benefits or pwedeng mabigay sa akin ng FX. Kasi yung forex trading, wala kang ibang gagawin guys. Mag-ano lang tayo, mag-capital ka lang. So, any other business, you need to have capital. You need to have a physical kumbaga store. And then you need the employee, syempre. So, magpapa-register ka pa. So, marami. But this, tawag dito, forex trading, you just need Wi-Fi. And it's given kasi, nag-Facebook tayo, nag-TikTok tayo, nag-download tayo. So, for internet. So, why not na gawin natin ang forex trading and i-treat natin siya as a business. Diba? So, yun yung, pumapasok sa isipan ko. That's why, I am starting to create a strategy how I trade. So, what time I trade, anong session ang gusto kong i-trade. And the thing is, it's not the freedom, the financial freedom and time freedom na gusto ko, but the development or personal growth. Kasi guys, walang yumaman sa pagtatrabaho. What I mean is that is, kung working lang tayo magtatrabaho lang tayo at hanggang sa tumanda tayo, magkakaipon tayo, but hindi masusustain ng ipon natin yung life habang nabubuhay tayo. So that's why, ito yung naisip ko na kahit matanda ka siguro nito, pwede kang umupo, pwede kang mag-chart, and pwede kang mag-trade. Diba? Maraming ko matanda na napapanood sa YouTube na until now nagtitrade. Okay? So, yun yung pinakang goal ko. It's not just about no money because it's given na. Kasi pag ginawa mo yung forex trading or kung mag-trade ka, it's given. Okay? Easy to make, sabi nga nila, it's easy to make money. Okay? But the hard of making money is yung discipline tsaka consistency. And then, hindi lang dito yung discipline, consistency, kasi yung psychological natin nababago din. So, I believe na it takes time yung process na pagdadaanan ko. But we all go through a process, man God. I mean, lahat tayo dumadaan sa proseso. Like, working to other people, the process of working every day is yung babangon ka ng maaga, di ba? As in, meron kang mga consideration na ibibigay sa trabaho. So, why not na gawin natin to? Or gawin mo to? Pag-aralan mo to? Kasi, lifetime naman yung forex eh. Matagal nang nag-i-exist. For how many? 100 years na maybe. So, as long na, we have different countries, hindi yan mawawala. And, it's a way of, it's a way po na, sorry guys kasi nasanay na ako magbisaya. It's a way of,
training the sa family, I think it's a good ano na benefits para sa mga bata, 'di ba? So ayun guys, sobrang daming nangyayari na sa akin dito since mapunta ako dito sa AAE, and pinahanapan ko talaga ng time yung forex everyday. And nakita nyo naman, kahit nasa kin ako, kahit nasaan ako, talagang alam yun. But binibuild ko yung discipline sa TradingView. And I'm looking for a broker na makakonect sa TradingView kasi marami features ang TradingView. Now, the reason why I am asking sa room sa Matanda, kasi nga, pag may time ako guys, hindi ako basta-basta mapupuntahan ng pulis sa loob. Okay? Hindi ako basta-basta mapupuntahan doon para katukin, para tawagin. And I have my time na hindi maistorbo yung utak ko pag nag-chart ako. Makakapag-set up ako ng sarili kong table and everything. But we keep it secret. Although nakikita nila ako, sometimes nahuhuli nila ako. But maybe they are thinking na already. But, it's a spare time naman. Hindi naman nakakasagabal sa trabaho ko. So, that's why, I'm making this journey na on cam or naka-record siya para I will go back, if I have time na nakaupo lang or something, mapapanood ko siya. So, I will continue guys this later kasi tumatawag na yung aking amo. Have a good day. So ayun guys, pupunta na tayo dito sa sasakyan. Ayan. We need to adjust our chair. And bakit mayroong baso dito? Ayan, ginamit ng ano sa loob yung sasakyan natin. So yun guys, tumawag yung papainitin ko lang tong sasakyan kasi nga ginamit kahapon, dito na pinark. So ayun guys, yun yung iniisip ko palagi. So that's why I'm happy na there's someone watching me. There's someone who's following my journey. Not for not asking, alam mo na, hindi ko hinihingi na may mag-follow or mag-something. But if you like, na nagustuhan nyo yung content ko or whatever, it's, your friend is free. So, either sabayan mo yung ginagawa ko. Alam kong, marami kang doubt sa isipan mo, but instead of doubting the situation na hindi pa naman nangyayari or everything, you can never know. So I'm telling you, just start. There's no right time. The right time is now. Yun yung quote na nakikita ko. That's why experience ko na rin yun eh. Alam mo yung gusto kong content or gawin to matagal na, but I didn't do it earlier kasi nga I am full of doubt and fear. But now I don't really care. Alam mo yun, I only care on the the process and the development or growth on myself. So yun lang guys yung aking I'll be now working. So let's check sa trade ko kahapon dito sa MT5 kasi guys natalo, as in yung trade ko kahapon all loss, stop loss. Okay, so I really don't know how much. Ayan, 69 na lang. Okay, balance 69, 169. Okay, so I'll be siguro sa
trade ko ngayong araw. Magpa-plot ako and everything. Kasi nag-breakout na yung ating BTC. Okay? Nag-breakout na yung ating BTC and we will need to, alam nyo na, set up a trade for today. Okay? Set up ako ng isa, guys. So ayun guys, I'll see you again later. Ikwento ko sa inyo kung ano yung naging day ko, and we will upload on the trading view later pagka free time ko na. So that's why we need to be consistent in London session trade. So keep going guys, gawin mo lang yung trabaho mo ngayong araw and execute, and then find a way to, you know, see it to yourself if you can, you can practice trading on the demo account. That's why I am, I'm doing this. Maybe I can inspire other people or inspire you. So let's do the work and then enjoy the process. Have a great day guys. I'll see you again later. So and guys, we finished dropping sa school. Ngayon babalik naman ako sa bahay para sunduin yung magulang ng inatid ko at ihatid ko sa Musafa. Update guys, magsundo na punta. So pagkatapos kong ihatid yung isa na amo ko sa Musafa, ito magsusundo na naman ako sa school sa anak niya. At pagkatapos kukuha ng picture sa studio, at pagkatapos magdadala ako sa clinic ng katulong para magpa-medical. So sunod-sunod na guys yung aking schedule. And after that magsusundo sa bata. So nandito na ako guys. What's up guys, welcome back. So kakarating ko lang sa bahay galing sa pagsundo sa school, pagkuha ng picture, and now we're going out again para magpa medical yung bagong katulong nila. Well, aking asawa nag-sleep pa. So I'll check sa MT5 guys, yung trade natin, ay trade ko kanina na running profit na, and we had a stop loss. Okay, and park lang natin tong sakyan, titingnan natin ulit. So I'll check the trade ngayong araw, and plot lang ko ng entry sa buy limit. So I have 4 trades, and kagabi yung trade ko na 5 siguro ng around 1 AM or 12:30 ganun na SL siya. So we go down from 271 we go down sa 169 something. So kailangan natin protektahan yung ating capital na 100. So we'll see today kung magkano yung ating profit, and we will check sa trading view kung ano nang nangyari sa ating trade doon. Okay, last day kahapon na trigger yung ating stop loss ng gold, and we'll see sa BTC kung profit na ba siya, and we will see if makaka-entry ulit tayo. So let's see you again sa continuation ng aking video. Hello guys, update. So it's I think it's 12
30 na mahigit and I'm now eating my breakfast. Okay. Alayin ko na siya kasi ma-overripe na. And tomorrow, dive ka ulit. Okay. We have 30 minutes before ako magsundo. Let's just connect our hotspot. I open our hotspot para makapag-ano tayo sa ating trading view. Okay. So let's jump in sa chart. So as you can see guys is 12:37. And may mga nakalagay na dito ito. Take profit. I think sa ano to, sa gold. So let's just see if that is for close ko na to kasi dina-download ko guys yung ano Binance sa aking tab. So we will just close everything and open our trading view. So can I eat my banana? Okay. Let's jump into BTC. Now we are at this point we are in, I'm thinking why this one is not, okay, this is for her, for this I mean. And as you can see our plot since last week, diba? Kasi last week pa natin to prinat mga Friday last week we plot this one, or I think Sunday if I'm not mistaken. Okay, just go back to my previous video and you can see kung anong araw yon. So let's check our balance. And now our balance is 40. So kahapon is 27, I think. Yeah, 27. We will see on our okay guys, kahapon is 19. Makikita nyo to. Kahapon na SL ako ng gold. Okay. So sa gold meron tayong 177 and meron tayong 1,634. And the rest is history, and this one I think na profit siya ng mga 2 AM kaninang madaling araw. So we anticipate this one to be triggered, but still hindi siya na trigger, diba? So we will delete it kasi we obviously going up. As you can see, we will delete this position. Okay, now I am going to scale from this higher, okay, on this area kasi guys we create another high. Okay, na break na yung structure niya dito, so it means it will gonna go up. Okay, so now kunin natin tong pinaka baba niya. Okay, nasa daily tayo, no? So what we gonna do is, I take this lower high ng daily. Ito yung Thursday, ito yung Wednesday, Tuesday, Monday, and Sunday. So I will take this high, okay, kasi nandiyan yan talaga yung naka-plot natin, no? Because there's another sa taas, so we will just adjust it sa higher high, higher low, and then ito yung lower high, lower low, lower low. And guys, as you can see, we need to close this one
kasi tinanggal na natin yung isa. So, ang gagawin natin, we will go to a 4-hour chart. Okay? Para makita natin yung kanyang opening. So, I will lock this para hindi siya matawag dito. So, ngayon, nasa Tokyo session tayo. Okay? Ito yung 4 hours niya. Ayan. Ang gagawin ko, guys, for us to be able to matawag yung asawa ko, mamaya na siya. Sagutin na lang natin kasi baka mamaya maglitanya. Hello! Hello, love love! So, ito na. 4 hours creating a bearish, but hindi niya na tawag dito, hindi niya na break tong ito previous candle na ano. So as you can see, nasa baba siya ng opening price, and we will check if nasa anong level siya ng Fibonacci. Nasa 61.8% and below 50%. Makikita nyo. Ngayon, ang gagawin natin, guys, we will delete this flag kasi I have already saved the chart. So, in this session, okay, we will delete this, okay. So, at this session, guys, i-move natin itong para makita natin yung price. Okay. Okay. So, aayusin lang natin sa 4 hours. Gusto ko siyang i-move dito sa part na to. Ayan. Itong level na to kasi nandito na tayo, inayos lang natin sa 4 hours. And now, okay, we need to make ayos this. Okay. So, pinatay na ng asawa ko yung kanyang I don't know. So, ang gagawin natin, guys, we will anticipate on the level, okay, para sa ating value area pala. Kalimutan ko, guys, sorry. We need to plot the value area sa daily. So, I will take this, hindi ko siya makuha. Sobrang nipis. Ayan. So, open natin para makuha natin. So, ito lang yung gagawin natin, guys, para maging easy lahat. Okay, we will plot the value area and then we go to 4 hours. Okay. 4 hours. Habang wala pa tayong So, ngayon, guys, kung nakikita nyo sa 4 hours, nasa value area siya. And nasa 23% itong value area natin is nandito. Okay? And nakikita niyo yung huge candle na to. So, buyers, kumbaga, buyers yung may control. Okay? Now, what we gonna do is we will anticipate a buy trade on this area. Okay. I am thinking to place an area below this 23%. Okay. 23%. As you can see, yung dito niya, guys, di ba? Halos the same scenario. So, we anticipate a consolidation and then it will go back here, the price. So, ang gagawin natin, we plot an entry dito sa 23%. Okay. Our stop loss, okay, this is a 2.2 ratio. So, for me, I'm gonna just
go up sa tawag dito. Since ito yung last, dito natin siya. Okay? So, let's be very clear. So, ang nandito sa kanyang ano is 83,891. Nandito kasi 83,886. So, enter tayo dito sa may ano, tawag dito, Fibonacci retracement. Okay? So, lagyan natin dito ng 83,891. Entry lever. 83,891.10. So, ayan siya. Tumugma na siya, guys. Okay, lock lang natin para at least di siya magagalaw. And our is dito sa area na to 89276. 89276. Nakikita nyo naman 0.46. 0.46. So, ayun na. Mano na siya. And our stop loss is below lang dito. Hindi na natin isagad, no? Sa area na to. Nandito kasi yung value area natin. So, ito lang yung gagayahin natin. 81.88. So, 81.88. Ano ba yan? 88299. Okay naman na siya. So, ayan guys. Ang magiging entry nito, ang gagawin natin, i-entry natin to. So, buy limit. Okay. We will raise buy limit. Okay. 1. Take profit. Lagyan natin take profit and buy. So, ang nakalagay niya dito guys, tingnan nyo. Iba. So, ngayon, ang entry price natin is 83,891.10. Okay? 83,891.10. So that pareho sila ng guys. So dito 2.99 and then dito naman sa TP natin is ano ba yung nakalagay na TP doon? 89276. Okay, saan na ba yan? 89276.46. So nakikita nyo guys, gumagalaw siya kung saan natin pinaplat yung okay, yung TP tsaka SL. So buy limit, sundo bata na ako guys, mamaya pa, meron pa akong oras. Now next is we are going to plot a long position dito sa 38. Okay, and then sa 38 naman natin guys, as you can see yung level ng kanyang is nandito sa tawag dito 38%. Ayan, nakikita nyo naman. Ayan, 38.2%. So, mag-entry tayo. Ang kanyang is 85,320. So, 85,320.32. So, okay. So, nandun na yung kanyang So, ngayon guys, dito magkakaiba tayo. Ang gagawin ko dito guys, hindi ko na siya babaguhin ito. Okay? Kasi 1:1 ratio na yan. Nasa baba na siya, lower part ng value area natin. So,
ang gagawin ko, iaakit ko siya the same sa profit dito. Okay? So that make 1.337, so mas lamang pa rin yung profit natin doon kasi sa stop loss. Okay? So gagayahin lang natin yung ating ano dito, yung SL niya magkaiba. So magbabay lang tayo dito sa 85320. Okay? Limit 320.46. Ayan. So ngayon naman ang gagawin natin dito yung stop loss niya. Kailangan natin ibaba ito para makita natin yung stop loss. So, ang stop loss niya is 82,418. 82,418. 82,418.79. So, ang TP niya, guys, ang TP niya is the same with this 89,276. Okay, 89,276.46. 89,476.46. So, same as sa level ng ano. Okay. So, ayun na guys. Nasa 38 and 23% yung ating plot. We are anticipating ano dito sa tawag dito sa 78.6 na profit. Okay, and we just wait these two to to trigger. Sorry guys, pero nakaset naman na yan kahit magalaw siya, or sige na, ibalik na lang natin para hindi tayo okay. So ito na yung ating entry ngayong araw, dalawa lang muna para sa gold. Okay, and then we will see sa gold, sa BTC pala yun, we will see sa gold. Okay, so as you can see yung gold, punta tayo sa day. Okay, tanggalin natin to kasi kagabi pinapractice ko yung tanggalin natin yung flag. Pinapractice ko yung tawag dito, yung pag ng pips. So guys, as you can see, kukunin ko lang yung value area na yun. Okay, kasi ito yung consecutive area na trade na bullish. Now, ito 4 hours na kasi ito ito na yung 4 hours. Ayan, yan yung ating candle ngayon. So kita nyo naman 4 hours pumasok na siya sa area ng value area natin. So in this scenario guys, as you can see, I plot a Fibonacci retracement. Okay, so ang gagawin ko dito, i-adjust ko lang kasi nasa taas yung wick. Kukunin lang natin yung wick. Okay, I always get the wick kasi sa lower time frame makikita mo meron yan impact. So let's close it. So nakikita nyo na pumasok na sa value area natin. Nasa Tokyo session pa tayo, and now okay, for us to be able to get entry sa ganitong punta tayo ng 1 hour. Check natin sa 1 hour kung meron bang possible na mag-entry tayo. So ayan, kikita nyo pumasok na siya ng value area. Okay, there's makyat lang. Ito double top na yan sa lower part, so we will see sa lower part. Okay, sa lower time frame na guys, makikita mo na nag head and shoulders na siya. So there's indication na it will go down maybe hanggang dito sa value area natin 50%. Okay, 78.6
8.6%. Okay, so for this scenario, I will go short, okay, on this area. Okay, sa opening price, I will go short. We will put a stop loss above. Okay, so we will take the 50%. Okay, so it's, I think I must do it correctly here. Okay, so we will put only one entry dito. So ang low niya is 3022. Okay, so we will put 3022. Ayan na siya, profit automatic, meron na siya. So ngayon ang gagawin natin, yung entry, okay, entry na short, meron na pala. So ito na lang pipindutin natin, limit. Okay, the price is 344.48. 304.48, and then our stop loss is 351.86. Ang TP natin is 322.79. Lagyan natin 322. 3.79. So we will play sell. So may sell limit na tayo in case ng gold. We will just anticipate to trigger this entry. Now I will eat continuous my breakfast. At naririnig ko na sila na nag-uusap-usap. Okay, so yun yung ating ano. Yes. So ayun guys, pumasok yung matanda, binigay sa akin yung ganyan cellphone, tsaka ikama kasi nga meron siyang deliver na gamot. Sumagot pa naman ako, yes. So guys, by the way, papakita ko sa inyo yung trade ko sa MT5. So, nakatraffic na tayo ngayon ng ano. Pakita ko sa wait lang. Flip ko lang yung camera. So, ayun guys. Ito yung aking ano. Ngayon, running profit. Ayan. Okay. 3 lang. And then, our balance is 174. Okay. May naka-place na ako yan. Ayan. And our history kahapon. Ayan. Negative pa rin tayo. Kasi, ano siya, kahapon yung entry na stop loss na hit lang yung ating stop loss tsaka TP ngayong kagabi, daling araw, alas 3, nakikita nyo alas 3, tapos 20 naman siya. Ayan, so in this area naman 20 pa rin siya. Ayan, 19 yan eh, so 20, nakita nyo 25, 20, ayan, 2, 9, so ngayon yan na profit. Okay, na stop loss. So our available balance is 174. Okay. And our trade ngayon. So halos pareho lang yung setup ko sa gold tsaka BTC. So yun guys, habang naghihintay ako, ganyan yung ginagawa ko. So ayun guys, maybe later sa gabi ko na sa inyo i-reveal bago ako matulog. Okay, or anytime na meron akong free time mamaya, kasi sometimes alam nyo na edit ako ng nag-ano ko ng video na pagsamasamahin tapos ako i-upload sa gabi. So later na lang siguro natin i-check kung may na-TP ba o wala. So before bedtime. So that's gonna be a routine also. Actually London session na siya, that's why we put entry, hindi tayo nag-entry agad sa market. So we put buy limit and sell limit lang, kasi nga
you cannot, you cannot think, or you cannot just put an entry o papasok ka agad sa na wala kang, alam mo yun, hindi mo pinag-iisipan, wala kang plan, kasi hindi mo alam kung saan ka lalabas, saan ka papasok. So that's the good thing about forex trading, kasi kahit may trabaho ka, pwede mo siyang magawa in your spare time, diba? So nakapag-entry ka na, hayaan mo na lang siya matrigger o hindi, diba? So may hintayin mo kung mas stop loss ka, take it as a day. So bukas pwede ka naman uli magano, kasi nakikita nyo guys, hindi araw-araw yung mga entry ko is pasok. Okay? But pina-follow ko yung ating rules sa Fibonacci at saka sa value area. Okay? So sumasabay lang tayo sa trend. Yan lang yan. Sometimes nag-against ako, and what happened last day na puro ako stop loss, kasi nga against sa trend yung ginagawa ko. Okay? So hindi ko iniintay na magkaroon ng consolidation or whatever sa market before ako i-entry. So yan guys. Wala akong ibang may kwento. Nagkwento na ako kanina. We will check later before bedtime siguro, or tomorrow na, kasi kung mag-check tayo, may kasama ko matutulog na din. So I will be updating you tomorrow sa aking entry ngayong araw. Okay? So I will be captioning siguro para at least alam nyo kung anong araw natin dinade, diba? Kung natipi siya o hindi. So ayun na. So I'll see you in the next video guys. So I will end early my days, video now, kasi alam mo na, ganun pa rin naman yung magiging scenario natin. I will update you again tomorrow sa entry natin ngayon. So walang daya, kaya walang daya nangyayari, hindi ko kino-close or whatever. So ayun lang guys. And I'm always gonna leave you this. Always test everything and learn everything. Kasi wala namang masama. Okay? You will, at the end of the day, you will learn from all the mistake you will be made. Okay? Ang the best doon is you take a leap. You take a risk. Okay, you do what you need to do. Okay, don't overthink the result, don't overthink what if, just do it. Okay, because when you are already in the situation, you will find it to yourself that it's easy, rather than thinking na hindi mo kaya. Okay, it's just a matter of thinking guys. So I'll leave you that word: test everything, learn everything. Okay? At the end of the day, it's you who will benefit and learn from it. Okay? God bless and have a good day. See you in my next video. Thank you for the like. Thank you for the subscription.